Si Kazuya ay isang medyo matalinong binata na nakatira kasama ang kanyang lolo sa modernong Japan. Napakabait niya, at ang isang katangian niya na nagpapaiba sa kanya sa iba pa niyang mga kaedad ay ang pagiging mahusay niya sa kanyang pagpaplano. Matagal na siyang nag-aaral para maipasa ang examination para sa civil service, at kadalasan ay natatagpuan siyang nag-aaral sa library. Kahit wala siyang masyadong kaibigan o kasintahan at hindi rin madalas lumalabas para mag-party, parang kontento na siya sa sarili at masayang namumuhay kasama ang kanyang lolo. Isang araw noong nasa library siya, pumunta siya para kumuha ng libro sa bookshelf nang biglang may lumitaw na maliwanag na liwanag sa ilalim niya. Tila nalilito siya sa pangyayaring ito, ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, hinigop siya sa loob nito. Sa susunod na sandali, siya ay nahuhulog mula sa langit sa isang hindi kilalang lupain. Takot na takot siya, iniisip na mamamatay siya sa pagkahulog mula sa taas na ito, ngunit ang nakakagulat, bumagsak siya sa lupa nang walang anumang pinsala. Inalis niya ang pagkahilo at napansin niyang napapalibutan siya ng isang grupo ng mga nakahod na figure na nakatingin sa kanya. Ito ay medyo nagpatakot sa kanya, ngunit siya ay nagtapang-tapangan at nagpa siya na magsinungaling na siya ay ganap na may kontrol sa sitwasyon. Ang mga figure ay nag-escort sa kanya papunta sa isang courtroom. Tumingin si Kazuya sa paligid at nakita niya ang mga taong nakasuot ng napakakakaibang uniforme. Ang iba sa kanila ay hindi mga tao, at ito ay mga taong hayop. Ang hari, na nakaupo sa trono hanggang ngayon, ay bumangon at tinanggap siya sa kanyang kaharian, na tinatawag si Kazuya na bayani, na ikinalito niya. Ang hari ay nagpapasalamat sa kanya sa pagsagot sa kanyang tawag, ngunit ito ay nagpagalit kay Kazuya, dahil hindi siya sumasagot ng anumang mga tawag, at siya ay hinayla mula sa kanyang lugar nang walang pahintulot at dinala dito. Nagulat ang hari at hiniling sa kanya na huwag magalit sa kanila, dahil mayroon silang paliwanag. Ipinaliwanag niya na siya ay kasalukuyang nasa isang mundo na may mga dwarves, wizards, orc, elf, at iba pa na malayang gumagala sa mundo. Ilang araw na ang nakalipas, gayunpaman, isang maliit na portal ang bumuka sa hilagang bahagi ng kanilang kontinente, at biglang isang malaking kawan ng mga demonyo ang nagsimulang lumabas mula rito. Ang lahat ng nakapalibot na kaharian ay nagsimulang pagsamahin ang kanilang lakas upang labanan ang mga demonyo, ngunit lumalabas na ang mga demonyo ay tila hindi mabilang, at kahit gaano karami sa kanila ang napatay, sila ay palaging tila napapalitan kaagad. Ngunit nakalulungkot, ang kanilang kaharian ay walang masyadong mandirigma na pwedeng lumaban, at sa makatuwid ay hindi sila maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban sa gayong kadaming kalaban. Tumingin si Kazuya sa hari at sinabi sa kanya na hindi niya kayang lumaban sa mga demonyo. Mukhang nahihiya ang hari, kaya lumapit ang isa sa kanyang mga ministro at ipinaliwanag sa kanya na isa sa mga kaharian, na kilala bilang Chaos Empire, ang pinakamalakas sa kanilang lahat at patuloy na humihingi sa kanila ng suportang pera. Kung hindi sila magbibigay ng suporta sa pera, pinagbantaan sila ng imperyo ng isang malawakang digmaan. Tinanong ni Kazuya ang ministro kung paano siya nadamay sa lahat ng ito, at sinabi ng ministro sa kanya na nagpasya silang magpatawag ng isang bayani at pagkatapos ay ialok ito sa imperyong iyon, dahil ito ang tanging paraan na hindi nila kailangang magbayad ng kahit anong pera, dahil wala silang pera. Si Kazuya ay nagulat sa kanyang sinabi at tumingin lang sa hari, na mukhang nahihiya. Tinanong ni Kazuya ang hari kung ito ba ang plano nila, na tawagan ng isang bayani sa kanyang kaharian, at mataimtim siyang tumango. Nagsimulang mag-isip si Kazuya kung ano ang maaari niyang gawin upang makatakas sa sitwasyong ito at napagtanto niyang walang paraan para makatakas siya rito, dahil malamang na madali siyang mahuhuli, at maaaring magdulot pa ng mas malalang problema. Siya ay nagpasya na haharapin niya ang sitwasyong ito ng lohikal at makatotohanan. Tumingin si Kazuya sa hari at tinanong siya kung alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya kapag naipunta na siya sa Chaos Empire. Humiling ang hari at sinabing wala siyang ideya kung ano ang mangyayari sa kanya, natiyak na hindi iyon ang gustong marinig ni Kazuya. Tinanong siya ni Kazuya kung alam niya man lang ba kung magiging ligtas siya, o kung papatayin siya kaagad sa ilang kadahilanan. Hindi nila sinasagot ang tanong na iyon, kaya napagtanto niya na hindi niya ito maaaring ipaubaya sa swerte at nagpasya na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Tumingin siya sa hari at nagtanong sa kanya tungkol sa huling pagkakataon na tinawag ang isang bayani sa kahariang ito, at sumagot ang ministro na ang huling pagkakataong ipinatawag ang isang bayani ay 500 taon na ang nakakaraan, at mula noon, sinusubukan pa nilang mag-summon ngunit hindi na magawa.
Hindi mapakali si Kazuya at tinanong pa ulit sila kung ano ang mangyayari pagkatapos nilang ibigay siya. Hihinto ba sila sa paghingi ng mga bagay sa kanila pagkatapos? Natahimik ang lahat dito, dahil napagtanto nila na hindi sila maaaring patuloy na tumawag ng mga bayani upang ipamigay lang. Mukhang nalilito ang hari, at napagpasyahan ni Kazuya na ito na ang sandali na kailangan niya para makaalis sa problemang ito. Tumingin siya sa kanila at sinabi sa hari na tutulungan niya silang makaalis sa sitwasyong ito, dahil siya ang napili, ang bayaning mamumuno sa kanilang kaharian sa rebolusyon. Nagulat ang lahat dito, ngunit sinabi ni Kazuya sa hari na susuriin niya ang lahat ng mga record ng pananalapi at itatama ang lahat upang ang kanilang kaharian ay makapagsimulang makabuo ng mas maraming pera at hindi basta-basta babagsak ang kanilang kaharian. Nagagalak ang lahat sa kamanghamanghang pananalita na ito, at nagpasya ang hari na subukan ito. Lahat sila ay pumasok sa loob ng silid, at napagtanto ni Kazuya na wala talaga siyang anumang plano sa ngayon ngunit nagpa siya na kunin na lang ang account ng lahat ng pananalapi mula sa hari at sa ministro. Kaya, sa loob ng 3 araw at 3 gabi na tuloy-tuloy, tinalakay nila ang lahat ng pananalapi para sa kaharian, at sa wakas ay nakaisip siya ng isang uri ng solusyon. Kinabukasan, lahat sila ay nagtitipon sa harap ng maraming audience, kung saan si Kazuya ay kulang sa tulog at mukhang makakatulog siya anumang oras. Ang hari ay tumabi sa kanya at ipinahayag na siya, ang hari, ay nagpasya na may isang taong mas angkop na mamuno sa kaharian, at simula ngayon, ililipat na niya ang paghahari kay Kazuya. Ang lahat ay nabigla sa paghahayag na ito, at ang pinaka-nabigla sa lahat ay si Kazuya, na walang ideya na mangyayari ito. Higit pa rito, buong pagmamalaking idineklara ng hari na para mas mapalakas ang kanyang pag-angkin sa trono, nagpasya siyang ipakasal ang kanyang nag-iisang anak na babae, si Elisa, kay Kazuya. Sa loob ng ilang sandali, ang buong buhay ni Kazuya ay nabago, at binigyan siya ng tungkuling baguhin ang buhay ng lahat ng nasasakupan na naninirahan sa kanyang kaharian. Umupo si Kazuya sa kanyang silid, at nagsimulang magtrabaho sa isang silid na puno ng mga papeles nang walang pahinga dahil sa dami ng trabaho. Bigla niyang narinig ang pagbukas ng pinto, at pumasok ang isang magandang dalaga na nakasuot ng military outfit nang walang sinasabi. Pagod na pagod si Kazuya sa kanyang trabaho na di man lang nagawang tumingin sa babae, at tinanong ang babae kung siya ay marunong bumasa at sumulat. Ikinagulat nito ni Elisa, na masiglang sumagot na siya ay nakapag-aral kahit papano. Pagkatapos tinanong siya ni Kazuya ng ilang katanungan sa matematika, kung saan nasagot ni Elisa ang mga tanong, at hiniling ni Kazuya sa kanya na tulungan siya sa kanyang mga papeles. Lumapit si Elisa sa kanya at ibinalita na kausap niya ang anak ng dating hari. Dahil dito, tumangala si Kazuya mula sa kanya at tinanong niya ito kung bakit nakasuot siya ng military outfit. Ipinaliwanag ni Elisa na may kakayahan siya sa pakikipaglaban at gustong tumulong sa mga frontline, kaya nagpalista siya sa militar. Tinanong ni Elisa kung ano ang ginawa niya sa kanyang ama, dahil walang dahilan para isuko ng kanyang ama ang pagkahari nito. Nagpakawalan ng malalim na buntong hininga si Kazuya at sinabi sa kanya na pinatawag siya sa kakaibang lugar na ito, at gusto niyang hindi maipadala sa Chaos Empire, ngunit humanga ang kanyang ama sa kanya at ginawa siyang hari. Tiniyak ni Kazuya, gayunpaman, na hindi siya magtatagal, dahil ayaw niyang maging hari, gusto lang niyang bumalik sa kanyang mundo. Sinabi ni Kazuya sa kanya na mananatili siya sa kaharian na ito ng 2 o 3 taon, hanggang sa mabawi ng kaharian ang posisyon nito at maging financially stable. Sinabi rin ni Kazuya sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kasalanan, dahil maaari niyang kanselahin ito anumang oras na gusto niya. Tila humanga si Elisa matapos marinig ang tungkol sa kanyang kababang loob, at nagpa siya na makipag-usap sa kanya ng mas magiliw. Ipinaliwanag ni Kazuya sa kanya na nagsusumikap na siyang makakuha ng mas maraming pera, at naibenta na niya ang lahat ng walang kwentang alahas at kayamanan mula sa vault ng kaharian, dahil kailangan ng kanilang bansa ng pagkain na makakain ng mga tao, hindi mga alahas na nakalagay lang sa ilang vault. Tila nabigla si Elisa at sinasabi sa kanya na marami sa mga kayamanang iyon ay mga sinaunang artifact na sobrang napakahalaga. Pinakalma siya ni Kazuya sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng isang listahan ng mga item na pinagsunod-sunod niya, at kung paano siya hindi nagbebenta ng anumang mga item ng national heritage o anumang dark magic item. Nagbenta lamang siya ng mga pangunahing alahas gaya ng ginto at pilak. Tila mukhang mas relax na ngayon si Elisa at tinanong siya tungkol sa mga susunod niyang plano.
Sumagot si Kazuya na hindi siya magpapadala ng pera sa Chaos Empire sa ngayon, dahil ang mga taong naninirahan sa kahariang ito ay nagugutom pa rin at nangangailangan ng makakain. Himinungkahi ni Elisa na sa halip na ipadala ang pera ng diretsyo sa Chaos Empire, maaari nilang gamitin ito upang palakasin ang kanilang sariling militar. Saglit na nag-isip si Kazuya at napagtanto niyang tama siya. Kung ibibigay nila ang pera sa Chaos Empire, hihingi lang sila ng higit pa, ngunit kung ilalagay nila ito sa sarili nilang militar, maaari itong manindagan sa kanila at mabawi ang kanilang posisyon. Si Kazuya ay nagsimulang maunawaan kung paano gumagana ang mundong ito. Naglibot siya sa kaharian at nalaman niyang marami itong nakatagong properties na hindi niya alam. Sa hitsura nito, ang kaharian ay mukhang isang napakalumang lugar ng paaralan na walang mga modernong pamamaraan o kasangkapan na ginagamit. Ngunit kung susuriin mong mabuti, malalaman na ang kaharian na ito ay may maraming modernong karangyan na nakatago sa ibang anyo. Halimbawa, ang bombilya ay isang medyo modernong imbensyon na nalutas ang problema sa pag-iilaw, ngunit sa mundong ito, walang kuryente at mga bombilya. Nakapagtataka, ang bawat kalye ay may isang bungkus ng mga street lamp, at kahit sa gabi, ang mga bahay ay may mga ilaw. Ito ay dahil sa espesyal na mahika na taglay ng mga tao sa kontinenteng ito. Maaari silang lumikha ng liwanag, init, at tubig, na napakadaling gamitin kung gugustuhin nila. Si Kazuya ay kinuha ng isa sa mga ministro, na nagsabi sa kanya na ilagay ang kanyang kamay sa isang mukhang maliit na demonyong estatwa, na sinasabing kung siya ay may kakahayan sa mahika, malalaman niya kaagad. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng estatwa at biglang nawala ang kanyang sarili sa realidad, at nagsimulang makakita ng isang grupo ng mga maliwanag na spot ng liwanag na may itim na background, at agad niyang napagtanto na ito ay gawa ng mahika. Pagkatapos, sinabihan siya ng ministro na mayroon siyang magical ability at dapat niya itong sanayin, dahil ito ay magpapahusay sa kanya. Bumalik siya sa kanyang silid kung saan kumuha siya ng grupo ng mga trabahador na marunong bumasa at sumulat para gumawa ng ilang papeles. Si Kazuya ay umupo sa upuan at nagsimulang magtrabaho din, ngunit bago iyon, nagagawa niyang may sagawa ang kanyang mahika at lumikha ng isang spell na nagpapahintulot sa kanya na ilipat ang isang piraso ng kanyang kamalayan sa isang walang buhay na bagay. Inilipat niya ang kanyang kamalayan sa tatlong panulat, na agad na nagsimulang gumawa ng mga papeles sa kanilang sarili. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang mahika sa pang-apat na panulat, ngunit hindi ito gumana, na nagpapaunawa sa kanya na sa ngayon, tatlong bagay lang ang kanyang limitasyon. Habang ginagawa ang mga papeles, pumasok si Elisa sa silid upang suriin siya at nagulat na makita ang mga mahiwagang panulat. Tinanong niya ito, dahil hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng mahika, ngunit sinabi sa kanya ni Kazuya na ngayon lang niya ito nilikha. Walang problema si Elisa sa kanyang mahika, at bago makapagsalit ng anuman si Elisa, hiniling ni Kazuya sa kanya na magtrabaho na at tapusin din ang ilang toneladang papeles. Lahat sila ay patuloy na nagtatrabaho ng hindi mabilang na oras bago tumangala si Kazuya sa kanyang pagod na mata upang makita na silang lahat ay nakatulog na dahil sa pagod. Lumapit siya kay Elisa, na mahimbing ding natutulog sa sopa, at pinagmamasdan siya saglit bago hinaplos ang ilang buhok sa kanyang ulo. Si Liz, gayunpaman, ay agad na nagising, at nagtatanong sa kanya kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi sa kanya ni Kazuya na pumunta lang siya para tingnan kung natutulog siya o hindi at wala nang iba. Kinaumagahan, sinabi ni Kazuya sa kanya na may gusto siyang ipakita sa kanya, at pareho silang sumakay sa kabayo. Si Elisa ay nasurpresa, at tinanong siya ni Kazuya kung okay lang siya. Pagkatapos ay umupo si Kazuya sa likod ng kabayo, hawak ang kanyang baywang ng mahigpit hanggat maaari, dahil hindi siya marunong magmaneho ng kabayo. Pareho silang sumakay sa isang nakakagulat na romantikong biyahe, at napadpad sila malapit sa isang malaking field ng mga puting bulak. Bumaba sila, at lumakad si Kazuya sa tabi ni Elisa at ipinakita sa kanya ang mga lupa na may mga bulak, ipinapalam sa kanya na ang kanilang buong bansa ay puno ng mga lupain na tulad nito. Ipinaliwanag din ni Kazuya na dati ang bulak ay isang napakamahalagang commodity, kaya ang lahat ng mga magsasaka ay nagpasya na palagwin ito sa napakalaking sukat upang may export nila ito at kumita ng malaking pera. Nagresulta ito sa buong kaharian na nagsimulang gumawa ng bulak sa halip na iba pang mga pananim na pang-agrikultura na mainam sana.
Sa perang kinikita, madali silang makapag-import ng pagkain, ngunit lumitaw ang problema nang nagsimula na ring magtanim ng bulak ang ibang bansa, na humahantong sa pagtaas ng supply, habang hindi ganoon kataas ang demand, na humahantong sa pagbagsak ng bulak kung saan bumaba ang kanilang mga presyo, at wala na silang halaga ngayon. Ito ang dahilan kung bakit naghihirap ang kanilang bansa sa matinding tagutom, at wala silang makain. Mukhang nalungkot si Elisa, dahil isa siya sa mga pinuno ng bansang ito, at wala siyang ideya tungkol sa buong kabiguan na ito. Humingi ng tawad si Elisa sa kanya, ngunit sinabi ni Kazuya sa kanya na hindi siya dapat humingi ng tawad sa sinuman ngunit tulungan siyang ibalik ang bansa sa dating kaluwalhatian nito. Bumalik sila sa dining hall at nagsimulang mag-almusal ng magkasabay, nang biglang magpakilala ang isang lalaking nagngangalang Ludwin bilang pinuno ng mga gwardya. Umupo siya sa kanila at tinanong si Kazuya kung may magagawa ba siya para makatulong. Si Kazuya ay tapat na tumugon na hindi madaming tao sa bansang ito ang kapaki-pakinabang, dahil karamihan sa kanila ay walang ideya kung ano ang kanilang ginagawa. Sinabi ni Kazuya sa kanya na siya ay lubhang nangangailangan ng mas sinanay na tao at mga taong may espesyal na kasanayan. Sinabi sa kanya ni Ludwin na titingnan niya kung ano ang maaari niyang magawa bago umalis. Nang maglaon, nagmilk tea sina Kazuya at Elisa kung saan biglang nakakuha ng ideya si Kazuya at tinanong si Elisa kung mayroon silang anumang uri ng broadcasting device. Walang ideya si Elisa kung ano ang sinasabi niya, kaya sinubukang ipaliwanag ni Kazuya kung anong uri ng device ang sinasabi niya. Biglang naalala ni Elisa na mayroon silang device na ganoon para sa mga pampublikong anunsyo. Ito ay magiging perpekto para sa plano ni Kazuya, kaya sinabi niya sa kanya na dalhin siya sa device na ito sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag ni Kazuya sa kanya na kukuha siya ng isang manggagawa mula sa pangkalahatang publiko. Sinasabi ni Elisa sa kanya na nagawa na nila ito, na ikinagulat ni Kazuya, at tinatanong niya siya kung paano sila pumili ng mga tao. Sumagot si Elisa na mayroon silang isang serye ng mga written examination, at ang mga taong nakapasa sa lahat ng iyon ay dinadala sa kastilyo bilang mga manggagawa. Sinabi sa kanya ni Kazuya na ang diskarte na ito ay lubos na hindi epektibo, at malamang na hindi nila nakukuha ang mga mahuhusay na tao. Tinanong ni Kazuya kung gaano kataas ang literacy rate sa kanilang kaharian, kung saan ang sagot niya ay nasa 30%. Tumingin si Kazuya sa kanya at sinabi sa kanya na hindi matutukoy ng mga written exams kung gaano kahusay ang isang individual. Ang kakayahan ng individual ang mahalaga, hindi kung gaano siya marunong bumasa at sumulat. Sinabi ni Kazuya sa kanya na ang hanay ng mga pagsusulit ay dapat ipatupad ng matataas na ranggo ng mga maharlika na may impluwensya at pera, upang ipadala ang kanilang mga anak sa pinakamahusay na mga akademya, upang sila ay mapag-aral at ilagay sila sa mga posisyon ng kapangyarihan sa korte. Nagulat si Elisa sa paghahayag na ito at tinanong siya kung ano ang iminungkahi niyang gawin, ngunit sinabi ni Kazuya sa kanya na malalaman niya ito sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, pumwesto si Kazuya sa harap ng broadcasting device sa tabi ni Elisa at nagsimulang mag-broadcast sa buong kaharian. Tinutugunan niya ang kanyang mga paksa at sinabi sa kanila na bibigyan niya sila ng napakagandang pagkakataon na ganap na maibalik ang kanilang buhay, na umaagaw ng atensyon ng lahat. Sinabi ni Kazuya sa kanila na nagmumungkahi siya ng isang pagkakataon para sa mga taong may napakataas na kakayahan, espesyalisasyon, o anumang uri ng kasanayan na maaaring makatulong. Sinabi niya sa kanila na walang ibang mahalaga, maaari silang maging marunong bumasa at sumulat, o hindi marunong bumasa at sumulat, mayaman o dukha, ang mahalaga lang ay ang kanilang mga kakayahan, lakas, at mindset. Dumating ang susunod na araw, at ang lahat ay nagtitipon sa loob ng korte upang saksihan ang mga bagong tao na direktang pipiliin ng hari. Umupo si Kazuya sa kanyang trono, at si Elisa ay nakaupo sa kanyang tabi, at nagsimula ang pagpili. Napansin niya na 5 tao lamang ang nag-nominate ng kanilang sarili para sa selection exam. Lahat sila ay yumuko sa kanyang harapan nang ipakilala ni Ludwin ang hari. Lahat sila ay yumuko bukod sa isang matangkad at morena na babae na tinatawag na Asha. Sinasabi niya na siya ay mula sa angkan ng mga mandirigmang elves, at hindi sila yuyuko sa harap ng sino mang hindi nila pananggakwan ng kanilang buhay. Nagalit si Ludwin at sinabihan siyang yumuko kaagad, ngunit pinigilan siya ni Kazuya at sinabihan siyang hayaan na ito. Mabilis na ginamit ni Kazuya ang kanyang espesyal na salamangka para basahin ang lahat ng tungkol sa mga elves na ito, at napagtanto niyang kilala sila at kinatatakutan dahil sa kanilang galing sa pakikipaglaban.
Sinabi ni Asha sa kanya na isa siya sa pinakamahuhusay na mandirigma sa kanyang angkan, na ginagawa din siyang isa sa pinakamagaling na mandirigma sa buong kaharian. Pagkatapos ay tinanong niya si Kazuya kung matutulungan siya nito. Si Kazuya ay nabigla at hindi alam kung ano ang sasabihin, ngunit ang elf ay patuloy na nagsasabi sa kanya na sa ilang kadahilanan, ang kagubatan kung saan sila nakatira ay napakabilis na nases iron ng walang dahilan. Ayon kay Usher, siya at ang kanyang mga angkan ay inaalagaan ng maayos ang kagubatan, ngunit pagkatapos, ito ay tila nases ira, at wala silang ideya kung bakit ito nangyayari. Idinagdag din niya na narinig niya na si Kazuya ay isang napaka-intelektuwal na tao at maaaring gumawa ng diskarte upang iligtas ang kagubatan. Mukhang nalilito si Kazuya, ngunit mabilis siyang nagsimulang mag-isip at nagtanong kung pinapanipis ba nila ang kagubatan o hindi. Napatingin sa kanya si Asha at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Napagtanto ni Kazuya na ang mga pamamaraan na ito ay medyo moderno, at ipinaliwanag sa kanya na kapag ang kagubatan ay naiwan na tumubo ng mag-isa, kadalasan ay natatakpan ng mga matatandang puno ang lahat ng maliit na puno, na nagreresulta sa walang sikat ng araw na tumagos sa kagubatan, dahil dito walang saplang ang kayang tumubo. Natutuyo ang buong sahig ng kagubatan, at walang mga batang halaman na papalit sa anumang mas lumang mga puno na maaaring mamatay. Iniiwan din ito ang lugar sa kabuuan na prone sa mga pagguho at iba pang malalaking problema sa kalikasan. Biglang yumuko si Asha sa kanyang harapan at sinabi sa kanya na isusuko niya ang kanyang buong buhay kay Kazuya, at handang ipaglaban siya at mamatay para sa kanya. Sinabi ni Asha sa kanya na mangyaring tanggapin siya bilang kanyang bodyguard at sinabi sa kanya na tulungan silang ibalik ang kagubatan. Magiliw siyang tinanggap ni Kazuya, at ang susunod na babae na darating para sa paglilitis ay isang magandang dalaga na tinatawag na Juana. Siya ay isa sa pinakamagagandang babae na umiiral sa kaharian at siya ang pinakamahusay na sirena sa buong nayon. Ayon sa ministro, si Juana ay nagmula sa hanay ng mga sirena na dating napakaganda, at dati ay nagwawasak ng mga barko sa pamamagitan ng pag-ugoy ng mga mandaragat sa maling direksyon kapag sinundan nila ang kanilang magandang boses. Napagtanto ni Kazuya na kung totoo ito, dapat nasa dugo niya ang pagkanta. Tinawag siya ni Kazuya at hiniling na kumanta ng kanta ni Rosemar para sa lahat, habang ito ay ipinapalabas sa buong kaharian. Tumangala si Juana sa kanya at sinabi sa kanya na wala siyang problema na gawin iyon, ngunit karamihan sa alam niyang kanta ay mga kanta ni Carlos Agassi. Sinabihan siya ni Kazuya kung maaari ba niyang subukang kantahin ang bagong kanta ni Carlos Agassi, ngunit sinabi ni Juana na hindi pa niya ito naririnig. Mabilis na inilabas ni Kazuya ang kanyang telepono at binigyan siya ng earphone para marinig muna ang bagong kanta bago kantahin. Mukhang nagustuhan ni Juana ang kanta ni Carlos Agassi at pumasa ito sa panlasa niya. Ibinalik niya ang earphone kay Kazuya, at tila nagulat ang lahat sa bagong device na kakalabas lang ni Kazuya. Pagkatapos ay naghanda si Juana at sinimulang kantahin ang kanta ng napakaganda. Nang matapos ang pagtatanghal, pinalakpakan ng lahat ang kanyang mahusay na pagkanta. Sinabi sa kanya ni Kazuya na talagang humanga siya sa kanyang kakayahang kumanta at mas nagustuhan pa niya ang version niya kesa kay Carlos Agassi, at pwede na niya siyang isali sa The Voice. Ang susunod na nagpakilala ay isang lalaki na nagngangalang Pancho, parang sobrang kabado niya at hindi alam ang gagawin. Bumangon siya at sinubukang kausapin ang hari, ngunit nahulog siya matapos madapa sa sarili niyang mga paa. Pagkatapos ay bumangon siya at ipinaliwanag na ang kanyang espesyal na kakayahan ay kumain ng madami, at nasubukan na niya ang halos lahat ng ulam na niluluto ng bansang ito. Inaasahan niyang tatawa si Kazuya sa kanya, ngunit ang nakakagulat, si Kazuya ay nagmamadaling bumaba para makipagkamay sa kanya at sinabi sa kanya na naghihintay siya ng isang tulad niya na makasama, at talagang masaya siyang kunin siya. Sinabi niya kay Pancho na sa panahon na ang buong kaharian ay nagdurusa sa tagutom, ang mga kakayahan na tulad niya ay napakahalaga. Ito ay talagang nagpapataas ng kumpiyansa ni Pancho, at nagsimula siyang umiyak na sinasabi na sa buong buhay niya siya ay tinutukso at ngayon ay sobrang saya niya na tinanggap niya siya. Gayunpaman, iba ang iniisip ni Kazuya at sinabi sa kanya na siya ang mag-aahon sa kanilang bansa mula sa tagutom at pabalik sa kasaganaan. Ang susunod na kandidato ay lumabas na isang long-hair na lalaki na lumapit kay Kazuya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Hako. Sinabi niya kay Kazuya na habang hinuhusgahan ni Kazuya ang iba, hinuhusgahan din niya siya.
Si Hako ay isa sa mga pinakamahusay mag-isip sa lahat, at isang panatiko tungkol sa pagbabasa ng bawat uri ng panitikan na maaaring makuha ng isang tao. Siya ay isang genius na agad na napagtanto ni Kazuya mula sa paraan ng kanyang pagsasalita. Tinanong niya si Hako kung ano ang maging desisyon niya at kung sa tingin niya ay karapat-dapat si Kazuya na maging hari o hindi. Malamig na tugon ni Hako na ang lahat ng ito ay nagmula sa isang desisyon na ginawa ni Kazuya. Nakadepende ang lahat kung naisip ni Kazuya na walang silbi si Pancho or hindi dahil sa kanyang pangangatawan. Kung inisip niya na useless si Pancho, hindi siya mabibigo na maging isang karapat-dapat na hari, dahil hindi niya alam kung ano ang higit na kahulugan ng kanyang kaharian ngayon. Ngunit nakakagulat, siya ay labis na masigasig pagkatapos makita ang hitsura ni Pancho. Ito ang nagpapaniwala kay Hako na si Kazuya ay talagang may utak at hindi lamang puro porma. Sa katunayan, labis na humanga si Hako kaya hiniling niya kay Kazuya na maging tenyente niya, at hayaan siyang maging kanang kamay at tagapayo niya. Si Kazuya ay humanga sa mga kakayahan ni Hako sa paggawa ng desisyon at nagpasya na kunin siya bilang kanyang tagapayo. Ang huling taong lumabas ay isang batang babae na tinatawag na Toma. Siya ay isang babaeng lobo na kayang makipag-usap sa lahat ng mga hayop ng bawat lahi. Tila kinakabahan siya at halos hindi nagsasalita para sa kanyang sarili. Nagkomento si Elisa na ang mga miyembro ng Wolf Clan ay hindi nakikita sa loob ng kanilang kaharian, kung saan sumagot si Kazuya na maaari siyang maging isang refugee. Hiniling sa kanya ni Kazuya na magsalita, ngunit hindi siya nagsalita, at lalo siyang natakot. Nagpasya si Kazuya na bumaba sa kanyang trono at lumapit sa kanya, lumuhad sa harap niya, at nagtanong sa kanya kung ano ang mali. Ibinulong ni Toma sa tenga nito na may masamang nangyayari at may sinabi na ikinalaki ng mata ni Kazuya sa gulat. Mabilis na naging kalmado si Kazuya at umaktong parang walang nangyari. Siya ay bumangon at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang trono, na sinasabi sa kanila na lahat sila ay pwede nang umalis sa ngayon, ngunit gusto niyang makita si Toma sa kanyang silid. Sina Toma, Elisa, Lodwin, at ang ministro ay nagtitipon-tipon sa silid ni Kazuya habang si Toma ay nakaupo sa isang sopa. Nagtanong si Kazuya sa iba kung narinig nila ang sinabi sa kanya ni Thomas sa kanyang mga tainga, ngunit lahat sila ay umiling, na sinasabing ito ay halos isang bulong at walang nakakarinig kung ano ang aktwal na sinabi nito. Nakahinga ng maluwag si Kazuya, alam niyang walang ibang tao sa kaharian ang nakarinig nito habang ito ay bino-broadcast sa buong lugar. Sinabi ni Kazuya sa iba na kung ano ang sasabihin niya sa kanila ay dapat na ilihim sa sino man sa lahat ng bagay, dahil maaaring mayanig ang buong kaharian dahil dito. Sa wakas ay isiniwalat ni Kazuya ang sinabi sa kanya ni Toma, na hindi lamang siya nakakausap ng mga hayop kundi nakakausap din niya ang mga demonyo. Si Elisa ay lubos na nabigla at sinabi kay Kazuya na ito ay tiyak na isang uri ng pagkakamali, dahil ang mga demonyo ay nagsasalita ng isang wika na ibang-iba sa alinman sa mga wika na sinasalita ng alinman sa iba pang mga lahi, at walang taong nabubuhay na kayang maunawaan ang kanilang wika bukod sa kanilang sariling kalahi. Tumingin si Kazuya sa kanya at sinabi sa kanya na iyon ang dahilan kung bakit malamang isa si Thomas sa pinakamahalagang tao sa buong bansa, higit pa sa kanya. Tinanong ni Elisa si Toma kung kailan niya nalaman na maaari siyang makipag-usap sa lahi ng demonyo, at sinagot siya ni Toma na ilang buwan na ang nakakalipas noong nasa kagubatan siya, gumagala lang siya at nagsasaya. Nang bigla siyang makarinig ng mga kakaibang ingay at nagpunta upang mag-imbestiga, sa kanyang takot, nakita niya ang isang tao mula sa lahi ng demonyo na pandak ang tangkad at may ulo ng aso, na nakatingin sa kanya. Nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong nang sabihin sa kanya ng demonyo na tumahimik sa sarili nitong wika, na naiintindihan niya, at tumigil siya sa pagsigaw. Nagulat ang demonyo dito at tinanong siya kung naiintindihan niya ang sinasabi nito, at sumagot siya ng oo. Biglang, narinig nila ang isang grupo ng mga ingay na paparating, at sinabihan siya ng demonyo na tumakas dahil kapag nakita siya ng iba, papatayin siya. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya ito habang tumatakas sa sitwasyon. Tumingin si Elisa kay Kazuya at tinanong siya kung nagpaplano ba siya ng isang uri ng kompromiso sa pagitan ng mga tao at ng mga demonyo, dahil imposible iyon, dahil nakapatay sila ng hindi mabilang na mga tao. Ngunit bilang sagot, sinabi ni Kazuya sa kanya na ang mga tao din ay nakapatay ng hindi mabilang na mga demonyo. Iminumungkahi niya na may posibilidad na ang buong digmaang ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan, dulot ng katotohanang wala sa mga partido ang magkaintindihan. Saglit na nag-isip si Elisa at napagtanto niya na maaaring tama siya.
Sinabi ni Kazuya kay Lodwin na dapat bigyan agad ng pinakamataas na antas ng seguridad si Toma at dapat niyang tiyakin na ligtas siya. Ang ministro, gayunpaman, ay nagsasabi sa kanila na ito ay magdadala lamang ng higit na pansin sa kanya, dahil magiging kakaiba para sa isang mahirap na batang babae tulad ni Toma na magkaroon ng mga maharlikang gwardya na nagpoprotekta sa kanya. Iniisip ito ni Kazuya, at napagtanto na tama siya, at nagsimulang mag-isip tungkol sa kung ano ang maaaring gawin. Iminumungkahi ng ministro na maaari niyang ampunan si Toma bilang kanyang anak at iyon ang maglulutas ng problema, ngunit pagkatapos ay napagtanto na kailangan niyang pakasalan ng isang tao bago niya ito ampunin. Kaya, iminungkahi ni Kazuya sa ama ni Elisa na ampunan si Toma na magiging normal para sa kanya na magkaroon ng maharlikang proteksyon sa lahat ng oras. Si Toma, gayunpaman, ay tumingin sa kanila at sumabad, sinabi sa kanila na mayroon na siyang pamilya na nakatira sa refugee camp, at hindi niya sila iiwan. Ngumiti si Kazuya sa kanya at sinabi sa kanya na maliwanag na kapag siya ay inampon, ang mga magulang ni Toma ay magiging kamag-anak ng hari at magsisimulang manirahan dito sa kastilyo sa tabi niya. Si Toma ay nagpakawalan ng isang hiyaw ng kagalakan at nagpapasalamat sa kanila para sa lahat ng kanilang ginagawa para sa kanya. Nang maglaon, habang tumatambay si Kazuya sa silid ni Elisa, napag-alaman niya na nakabalik na si Pancho mula sa kanyang quest, at agad niyang pinuntahan ito kasama si Elisa. Umupo silang lahat, at labis silang pinasalamatan ni Pancho sa pagpapalam sa kanya na gamitin ang kanyang wyvern, na naging napakadali at mabilis na kolektahin ang lahat ng gusto niya. Mabilis na nag-ayos si Kazuya ng isang pulong sa lahat, at nagpas siyang pumunta para sa isang broadcast sa buong kaharian. Tila pinagmamasdan sila ng lahat habang buong pusong binabati ni Juana ang mga manonood, sinasabing may espesyal silang programa para sa kanila, habang si Pancho naman ay sobrang kabado at kinakabahan sa kanyang mga salita. Pagkatapos pinakalma siya ni Kazuya, sinasabi sa kanya na kinakabahan din siya sa harap ng audience noong nagsimula siya bilang hari, ngunit unti-unti nang nasanay. Hindi na nakaramdam ng kaba si Pancho at dahan-daang naging confident bago tuluyang ipakilala si Kazuya. Yumuko si Kazuya at humingi ng paumanhin sa mga tao sa kanyang kaharian, sinabi na talagang ikinalulungkot niya na lahat sila ay naghihirap pa rin, dahil hindi pa rin niya naaayos ang problema ng kakulangan sa pagkain. Sinabi niya sa kanila na siya ay mahigpit na nagsusumikap upang malutas ang issue. Samantala, ipinadala niya si Pancho, isang mahusay na eksperto sa pagkain, upang maghanap ng mga alternatibong pagkain na maaaring lutuin sa isang partikular na paraan upang gawin itong nakakain at napakasarap. Sinabi ni Kazuya sa kanila na siya mismo ang magtuturo sa kanila kung paano lutuin ang mga pagkain na ito, at pumili siya ng 3 miyembro ng kanyang koponan, sina Elisa, Toma, at Asha, na titikim sa bawat ulam. Pagkatapos nito, sinabi ni Kazuya kay Pancho na ibunyag ang unang ulam, at dinala ni Pancho ang isang kasirola na naglalaman ng octopus. Agad na bumalik ang 3 na titikim sa kanilang mga upuan, at nandidiri sa octopus. Gayunpaman, hinawakan ni Kazuya ang octopus, kinatay ito, at sinimulang linisin ang mga laman loob nito, na lalong ikinadiri ng mga babae. Pagkatapos ay kinuha niya ang buong octopus at pinakuluan ito sa tubig bago ito inilabas, hiniwa ito sa maliliit na piraso, nilagyan ng hari, at pinirito, pagkatapos ilagay ito sa mga palayok. Sa puntong ito, dahan-dahan tila nagiging interesado si Asha dahil mukhang mabango ang amoy. Inilabas niya ang pritong pugita sa fryer at iniharap ito sa harap ng mga babaeng nag-aalalang nakatingin dito. Natapos si Elisa sa unang kagat at nabigla sa kung gaano ito kalambat. Ang panunood sa kanya ay nagbigay ng kumpiyansa sa ibang mga babae, at sinubukan din nila ito, lubos na nabigla sa kamanghamanghang lasa nito. Nagsimula silang lahat na kainin ito ng isa-isa, pinupuri ang luto ni Kazuya. Mukhang masaya si Juana na nagustuhan nila ito at ibinunyag na ito ay isang napakakaraniwang ulam sa kanyang tinubuang bayan, at madalas niya itong kinakain kapag bumibisita siya. Pagkatapos ay humingi siya ng pahintulot kay Kazuya na subukan din ang ulam dahil mukhang talagang masarap ito, at pinapahintulutan siya ni Kazuya na kumain din. Sa loob ng ilang minuto, nawawala ang lahat ng pagkain sa mesa dahil inubos na nila ang lahat. Ang susunod na ulam na inihayag ni Pancho ay lumabas na ilang mga ugat ng puno. Ang lahat ay muling tila nag-aalinlangan tungkol sa ulam, ngunit sinabi ni Asha na ito ay isang pangkaraniwang pagkain sa mga kagubatan, dahil kailangan nilang ipagpasalamat kung anuman ang ibinibigay ng kagubatan.
Pinutol ni Kazuya ang mga ugat sa maliliit na piraso, nilagyan ng kaunting asukal at asin ang mga ito, at inihain ang mga ito. Kumakagat silang lahat at humanga agad sa kung gaano kasarap ang lasa nito at kung paano ito nagiging masarap na merienda. Ang pangatlong item ay lumabas na piniritong insekto, na ikinagulat ng lahat, kabilang si Kazuya. Gayunpaman, nakakagulat na sinimulan itong kainin ni Toman ng masaya at sinabing mayroong isang tiyak na amoy ito na labis na kaakit-akit sa kanya, at nagpapaalala sa kanya ng kanyang tinubo ang bayan. Kaya kumagit din si Kazuya at napagtanto kaagad na ang lasa na ngayon niya lang naranasan ay parang hawig na hawig sa miso at toyo. Ito ay lubos na nagpapasaya sa kanya, dahil mula nang siya ay dumating sa mundong ito, hindi pa siya nakakatikim ng tunay na Japanese food. Ang susunod na ulam na inihahatid ni Poncho ay nagpapatakot sa bawat isa sa kanila. Ito pala ay isang slime monster. Lahat sila ay mukhang nandidiri dito, ngunit si Poncho ay nagsusuot ng apron at sinimulang i-roll ito at hiwain ang mga ito sa maliliit na parang pansit na hiwa, bago niya pakuluan ang mga ito sa tubig kasama ng asin at magdagdag ng ilang gulay at ilang sabaw. Ang natapos na produkto ay tila hindi nakakatakam sa iba sa kanila, ngunit nagkomento si Kazuya na ang ulam ay mukhang ramen mula sa kanyang mundo at umupo upang kumain. Kumain siya nito, nagulat nang malaman na parang ramen nga ang lasa nito, at nagsimulang humigop ng maingay. Dahan-dahan, sinubukan din ng iba sa kanila na kainin ito at nagsimulang mag-enjoy. Sa wakas, ang kanilang broadcast ay nagtatapos doon, at ito ay naging napakalaking matagumpay, sa sandaling ang bawat kainan sa lugar ay nagsimulang maghatid ng lahat ng mga pagkain na kanilang ipinakita, at hindi nagtagal ay nagsimula na rin silang maghalo ng mga bagay upang lumikha ng bago at kapanapanabik na mga pagkain. Si Kazuya ay tinawag sa kanyang silid ng isa sa mga gwardya na nagsabi sa kanya na ang punong ministro ay nagpipilit na makipagkita sa kanya. Kaya pumasok si Kazuya sa courtroom at nakita niya si Hako at ang punong ministro na parehong nakayuko sa harap niya. Sinabi ni Kazuya sa kanila na bumangon at sabihin ang kanilang mga iniisip. Sinabi sa kanya ng punong ministro na sa palagay niya ay dapat niyang sundin ang halimbawa ng dating hari, at bumaba sa kanyang pwesto upang bigyan ang mga new blood ng pagkakataon na sumikat at gawing mas mahusay ang sitwasyon, sa pamamagitan ng pakikitungo sa kanila gamit ang mga bagong pamamaraan sa halip na sundin ang lumang pamamaraan, dahil mukhang hindi ito gumagana. Tila labis na nagulat si Kazuya sa biglaang pagbibitiw na ito at tinanong siya tungkol sa kanyang successor, dahil kailangan nila ng punong ministro na kasing bait niya at kasing galing. Ang ministro, gayunpaman, ay nagsabi sa kanya na kinuha niya si Hako bilang kanyang apprentice at naniniwala na siya ay handa na sa posisyon ng punong ministro at maaaring gumawa ng mahusay na trabaho sa hinaharap. Kaya si Kazuya ay tumingin kay Hako na naruroon at napagtanto na maaaring siya nga ang perpektong kandidato para sa trabaho. Tinanggap niya ang pagbibitiw ng ministro at itinalaga si Hako bilang bagong punong ministro. Tumangala si Hako kay Kazuya at nagpasalamat sa kanya bago sinabing magpahinga siya buong araw, dahil siya ay walang tigil sa pagtatrabaho at kung patuloy siyang magtatrabaho ng ganito, siya ay mabu-burnout na humahantong sa pagbaba ng produktibo sa mga nasa paligid kanya. Sa una, tila nag-aatubili si Kazuya na magpahinga, dahil naniniwala siyang maraming trabaho ang dapat gawin, ngunit sinabi sa kanya ni Hako na kailangan niyang magpahinga, anuman ang mangyari, at magagawa niya ang natitirang bahagi ng trabaho sa susunod na araw. Nagpasya si Kazuya na sundin ang kanyang payo at gustong makipag-date kay Elisa, kasama si Asha na mag-escort sa kanila. Sa una ay tila nabigla si Elisa sa katotohanan na si Kazuya ay nagpapahinga at tinanong siya kung ayos lang siya. Sinabi sa kanya ni Kazuya na maayos ang lahat at pagkatapos ay gusto lang niyang magpahinga para sa isang gabi. Sinasabi ni Elisa sa kanya na hindi sila dapat lumabas bilang hari at reyna. Pinasuot niya ng uniforme ng paaralan si Kazuya at habang suot din ni Elisa ang isang uniforme. Kinuha nila si Asher bilang bodyguard at pagkatapos ay pumasok sa loob ng lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya silang bisitahin si Juana sa kanyang kafe at umupo sa isang booth, kumain ng ilang masasarap na merienda habang nagpapahinga sa kanilang mga upuan, at pinag-uusapan ang kaharian. Narinig nila ang isang medyo malakas na pag-uusap na nagmumula sa katabing mesa, na kung saan ay inuupuan ng isang fox girl at isang may pulang buhok na lalaki. Mukhang mainit ang kanilang pagtatalo, at sobrang ingay nila kaya hindi napigilan ni Kazuya na marinig ang buong pag-uusap nila. Fox siya ang pangalan ng fox girl, at ang lalaki ay tinawag na Magna.
Nagsimula silang mag-usap muli, at sinabi ni Magna kay Foxia na wala siyang tiwala sa bagong hari, dahil siya mismo ay tila napakabata at walang karanasan. Kaya bakit niya sinusundan ang isang taong kaedad niya at malamang na wala gaanong karanasan sa larangan ng digmaan. Si Foxia, gayunpaman, ay nagsabi sa kanya na tumahimik at sinabi sa kanya na ang bagong hari ay tila isang napakahusay na tao sa mga tuntunin ng katalinuhan at diskarte, at gumagawa ng talagang mahusay na trabaho. Si Magna, gayunpaman, ay tila may dugo ng isang mandirigma at nais lamang na patunayan ang kanyang sarili sa isang labanan at makuha ang paggalang ng kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Magna sa kanya na plano niyang pumunta sa Duke ng Carmen at sumali sa kanyang hukbo. Tila natakot si Foxia at sinabi sa kanya na huwag nang sabihin iyon muli, dahil ang Duke ng Carmen ay gustong maghimagsik laban sa bagong hari ng walang dahilan. Si Magna, gayunpaman, ay sumisigaw sa kanya na gagawin niya ang gusto niya at hindi siya naniniwala na ang bagong hari ay nababagay sa kanyang posisyon. Sa puntong iyon, naglakad si Kazuya papunta sa mesa nila at tinanong si Magna kung bakit ayaw niya sa bagong hari. Tumangala sa kanya si Magna at tinanong siya kung sino siya, ngunit tila nakikilala ni Foxia si Kazuya sa sandaling makita siya nito at nataranta siya. Umupo silang lahat sa ibang mesa at nagsimulang mag-usap muli. Muling sinubukang lapitan ni Magna ang mukha ni Kazuya, tinanong siya kung sino siya sa tingin niya, ngunit agad na hinawakan ni Asha ang kamay niya, pinaikot ito bago hinawakan ang mukha nito sa kanyang mga palad at dinurog ito. Sinabi sa kanya ni Kazuya na palayain siya, at huwag na siyang masyadong patulan, habang nakatingin si Foxia sa kanya, natatakot na baka masaktan si Magna. Pagkatapos ay nagpasya si Kazuya na magseryoso at tumingin kay Magna bago nagtanong sa kanya kung hindi pa rin niya siya nakikilala. Agad na napagtanto ni Magna na si Kazuya ang hari mismo, at mabilis na nagbago ang tono ng kanyang boses. Tinanong siya ni Kazuya kung bakit gusto niyang pumunta sa Duke ng Carmen, ngunit hindi umimik si Magna dahil sa takot. Tumitingin sa kanya si Kazuya at sinabi sa kanya na hindi niya pipilitin si Magna na manatili sa kanya, at magagawa niya kung ano man ang gusto niyang gawin. Kung gusto niyang pumunta sa Duke ng Carmen, dapat niyang gawin ito dahil hindi niya mapipilit ang sino man na sumunod sa kanya dahil may sarili silang mga desisyon. Si Kazuya, gayunpaman, ay nakikipaglaro sa kanya ng mental games habang naiintindihan niya ang pinagbabatayan ng damdamin ng parehong sina Magna at Foxia. Sinabi ni Kazuya sa kanya na kailangan niyang maunawaan na kapag nasa ibang panig na siya, kailangan niyang labanan si Foxia, at kung magpasya siyang iwasang makipag-away sa kanya, may ibang makikipaglaban sa kanya, at kung siya ay masugatan, hindi siya papayagan ng kanyang hukbo na protektahan siya. Kahit na siya ay namamatay at maaaring mailigtas, hindi niya papayagan ng kanyang hukbo na gawin ito, at ituturing nila itong pagtataksil. Biglang natahimik si Magna at nag-isip ng matagal tungkol dito, bago nagpasya na hindi niya gustong pumunta sa kabilang panig at labanan si Foxia. Natutuwa si Kazuya na malaman iyon at nagpasalamat sa kanya bago umalis. Kinabukasan, umupo siya kasama si Elisa para uminom ng tsaa at ipinaliwanag sa kanya na gumagaling na siya sa kanyang dark magic, at maaari na niyang kontrolin ang 4 na walang buhay na bagay ng mag-isa. Pero bago pa may masabi si Elisa, tinawag na si Kazuya sa courtroom dahil ang pinuno ng prestihiyosong angkan ni Magna ay dumating upang salubungin siya at hilingin ang kanyang pagdalo. Agad na pumunta si Kazuya upang makipagkita sa kanila at nakita si Magna na tila nagkaroon ng maraming sugat sa kanyang mukha. Agad na nagsimulang humingi ng tawad si Glay kay Kazuya, na sinasabi sa kanya na wala siyang ideya na sinabi ni Magna ang lahat ng mga bagay na sinabi niya at sinabihan lamang siya ni Foxia tungkol dito kanina. Sinabi niya kay Kazuya na dinidisiplina niya ang kanyang anak at hiniling na huwag gumawa ng mahigpit na aksyon laban sa kanya. Ipinangako ni Glay kay Kazuya na susuporta siya ng kanyang pamilya sa lahat ng oras at palagi silang tatabi sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Pinasalamatan siya ni Kazuya sa kanyang katapatan at sinabi sa kanya na hindi niya intensyon na parusahan si Magna, at tila sapat na ang parusa na nakuha niya kay Glay. Sinabi ni Kazuya kay Glay na kukunin niya si Foxia bilang isa sa mga mage sa kanyang Royal Guard, at gagawin ding opisyal si Magna sa kanyang Royal Army para manatiling malapit at suportahan nila ang isa't isa. Makalipas ang ilang araw, sa wakas, ang balto ng mga papeles ay natapos na, at ang natitirang papeles ay maaaring gawin sa pamamagitan ng paggamit ng dark magic ni Kazuya, kaya mukhang hindi na niya kailangan ng trabahador sa ngayon. Nagpatawag si Kazuya ng isang pulong kasama ang lahat na nagtatrabaho sa mga papeles sa mga nakaraang buwan.
Sa sandaling magtipon sila, binibigyan niya sila ng isang napakagandang talumpati tungkol sa kung paano sila ang tunay na kayamanan ng kaharian, at dahil lamang sa kanila, maaari na siyang magsimulang magtrabaho sa susunod na proyekto, na masisiguro ang pangmatagalang kaligtasan ng buong kaharian, at maaari kahit na nagreresulta sa paglutas ng problema sa kakulangan sa pagkain. Sinabi niya sa kanila na magpahinga ng isang buong linggo para sa kanilang kamanghamanghang trabaho. Sinabi ni Kazuya sa kanila na babayaran niya sana sila ng dagdag na pera para sa lahat ng kanilang ginawa, ngunit ang kaharian ay kapos sa pera ngayon. Kaya sa halip, sinabihan niya silang pumunta sa Royal Wine Cellar, na nagtataglay ng pinakakahanga-hanga at masarap na lasa ng wine. Sinabi niya sa kanila na maaari silang kumuha ng isang buong bote bawat isa para sa kanilang sarili, at gawin ang anumang gusto nila dito. Maaari nilang ibenta o inumin ito, bahala na sila. Ang buong grupo ng mga lalaki ay nagagalak dahil dito, pinasalamatan si Kazuya sa kanyang kabutihang loob at nagmamadaling pumunta sa Royal Wine Cellar. Tinanong siya ni Elisa kung maganda bang ideya na bigyan niya sila ng isang linggong bakasyon sa trabaho dahil marami pa silang dapat asikasuhin. Sinabihan siya ni Kazuya na magpahinga muna saglit dahil mabilis naman silang magtrabaho. Sinabi din ni Kazuya sa kanya na plano niyang lumikha ng isang daungan sa baybayin ng isa sa mga nayon, na magiging isang napakadiskarteng destinasyon, magpapalakas ng kalakalan sa kaharian, at lumikha ng isang bayan ng kalakalan sa lugar kung saan ang nayon, ay nagbibigay ng trabaho sa mga tao. Sinabi niya sa kanya na ang mga barko mula sa alinmang bansa ay kailangang magbayad ng mga buwis at toll upang makipagkalakalan sa kanilang kaharian, at mababawasan nito ang dami ng ilegal na kalakalan na ginagawa sa ilalim ng kanilang administrasyon. Maliban dito, maglalagay siya ng mababang buwis sa anumang barko na dumating sa daungan para ipagpalit ang mga pananim na pagkain sa mababang presyo, na makakabawas sa problema ng kakulangan sa pagkain sa bansa. Ipinaliwanag niya sa kanya na ang lahat ay nakasalalay sa supply at demand, at sa ngayon ang pangangailangan para sa mga pananim na pagkain ay nasa pinakamataas, samantalang ang supply ay pababa sa zero. Kinabukasan, pumunta sina Kazuya, Elisa, at Asha sa maliit na nayon kung saan kailangang gawin ang konstruksyon. Naroon na si Ludwin at nag-set up ng mga tent para sa lahat. Malugod niyang tinanggap si Kazuya, at nang tanungin niya kung nagkaroon ng anumang mga isyo sa konstruksyon, sumagot si Ludwin na marami sa mga matatanda sa nayon ang mahigpit na nagpapayo laban sa pagtatayo ng daungan sa baybayin ng kanilang village. Nang tanungin ni Kazuya ang dahilan ng hindi pagkakasundo na ito, sumagot si Ludwin na naniniwala ang mga matatanda sa isang napakatandang alamat na nagsasabing kung may itatayo sa lugar na iyon, sisirain ng mga Diyos ng tubig ang buong rehiyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang higanteng halimaw na gawa sa tubig na lalamunan ang lahat ng bagay. Mukhang interesado si Kazuya at ni-request kay Ludwin na dalhin siya sa mga matatandang nagsabi nito. Dinala siya ni Ludwin sa isa sa mga bahay kung saan nakipagkita si Kazuya sa isa sa mga matatanda, at umupo sila para mag-usap. Pinayuhan muli ng matanda si Kazuya na kung itatayo niya ang kanyang port doon, tiyak na maghihiganti ang mga Diyos ng tubig at sisirain ang buong rehiyon. Tinanong siya ni Kazuya kung kailan sinira ng mga Diyos ng tubig ang anuman at kung paano nila nalaman na darating ito. Noong naninirahan dito dati ang kanyang lolo, ayon sa alamat, bago dumating ang halimaw sa dagat, nagsimulang manginig ang lupa mula sa mga yapak nito, at pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang halimaw mula sa dagat at nilalamon ang anumang bagay na nakaharang, sinisira ang lahat na kanilang pagmamayari. Sinabi ni Kazuya na pag-iisipan niya kung ano ba talaga ang dapat gawin, at bumalik sa kanyang kastilyo. Tinawag niya si Nako at Ludwin sa kanyang silid kung saan pinag-uusapan nila ang suliraning ito. Tumingin si Hako kay Kazuya at tinanong siya kung naniniwala siya sa alamat, ngunit sumagot si Kazuya na hindi siya naniniwala sa isang halimaw sa dagat. Ngunit ang pinaniniwalaan niya ay ang mga alamat ay palaging nakabatay sa ilang katotohanan. Sinabi ni Kazuya sa kanila na nagpasya siyang palitan ang lugar para sa pagtatayo at markahan niya ang buong lugar na pinaniniwalaan ng mga taga-nayon na isinumpa. Hindi makapaniwala si Hako sa kanyang narinig at tinanong siya kung natatakot ba siya sa ilang gawa-gawang Diyos ng dagat. Sumagot si Kazuya na hindi siya nag-aalala tungkol sa isang Diyos ng dagat, ngunit naniniwala siya na ang tinatawag ng mga tao na isang halimaw sa dagat ay isang tsunami, at kapag sinabi nilang naramdaman nilang gumagapang ang Earth mula sa kanyang mga yapak, hindi nila ito naiintindihan dahil ito ay isang lindol.
Naniniwala siya na ang lugar ay prone sa tsunami pagkatapos ng isang lindol, at nagpa siya na mag-isip ng mabuti at hindi lumikha ng isang daungan na prone sa kalamidad.